Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. $9.5 million halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Maguindanao del Norte. Mahigit 1 milyong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa operasyon ng Balanga City Police Station. At Cebu City PNP, patuloy ang pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Northern Cebu. Mga balita. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa patuloy na pagpapalago ng kasanayan ng PNP, ay nagkaroon ng kauna-unahang Provincial Mobile Force Company Challenge 2025 na ginanap sa Camp Antonio Lingayen. Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, ibalita mo. Matagumpay na isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office ang kauna-unahang Pangasinan Police Mobile Force Company Challenge 2025 sa Camp Antonio, Sison, Lingayen. Layunin na aktibidad na subukin ang lakas, kasanayan at pagkakaisa ng mga unit ng pulisya sa pamamagitan ng obstacle course, battering ram, mobile pushing, team run, land navigation at endurance firing sa close quarter battle seating. Pinangunahan ng programa ni Police Colonel Albert Mercolo, officer in charge ng Pangasinan PPO, kasama ang iba pang opisyal, kinatawan ng lokal na pamahalaan, BFP, CDRAMO, at Advisory Council. Tinapos ang 2 araw na paligsahan sa pamamagitan ng recognition program kung saan pinarangalan ang mga natatanging kupunan at individual. Nagpaabot ng pasasalamat ang Pangasinan PPO sa lahat ng lumahok at tumulong upang maisakatuparan ang nasabing aktibidad na nagpatibay sa diwa ng serbisyo, disiplina at bayanihan. Mula dito sa Ilocos Region, ako yung PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasabat sa isang high-value individual sa bypass operation ng Balanga City Police Station. Patrolwoman Lixen Reyes Saweran sa report.
isang newly identified high-value individual at nakumpiska ang tinatayang 1.6 milyong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, naaresto ang suspect matapos itong magbenta ng isang not-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa isang PNP posture buyer. Kinilala ang suspect na si alias Norodin, 33 anyos, may asawa, at residente ng Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Nakumpiska mula rito ang dalawang not-tied plastic sachet, isang Vivo cellphone, at isang 500 peso bill. Umabot sa 240 gramo ng hinihinalang shabu ang kabuang nakumpiska na may standard drug price na 1,632,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Balanga City Police Station ang suspect kasama ang nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling pinapaalala ng ating kapulisan sa mga patuloy na nasasangkot sa iligal na droga na talikuran na ang ganitong gawain at piliin ang landas na pagbabago. Tiniyak ng Bataan Police Provincial Office na hindi sila hihinto hanggat hindi napapanagot sa batas ang lahat ng sangkot sa iligal na kalakalan para sa mas ligtas at drug-free na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Walang kawala ang isang number 1 regional most wanted person na may kasong murder sa operasyon ng Cavite PNP. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Priscel May Urbano. Ng mga operatiba ng Cavite Component City Police Station ang tinaguriang Rank 1 Regional Most Wanted Person matapos ang isinagawang operasyon sa lalawigan ng Pangasinan. Kinilala ang suspect na si alias Edmir, residente ng Cavite. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng mga warrant personnel ng Cavite Component City Police Station hinggil sa kinaroroonan ng suspect. Agad nilang ikinasa ang operasyon na nagresulta sa kanyang pagkaaresto. Samantala, ang suspect ay mahaharap sa kasong murder na walang inirerekomendang piyansa at kasalukuyang nasa kustudiya ng Cavite Component City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy naman ang pagtutok ng kapulisan sa paghahanap at pagdakip sa iba pang mga wanted person upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapagkaloob ang nararapat na hustisya para sa kanilang mga naging biktima. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Samantala, mataas naman na kalibre ng baril at mga bala na gamit umano ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group ang narecover sa isinagawang operasyon ng Mountain Province PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Grace Kibyaena. Na-recover ng pinagsanib na puwersa ng Mountain Province PNP ang mga kagamitang pandigma ng komunistang teroristang grupo sa Mount Serkan, Mainit, Bontoc Mountain Province. Ang malawakang internal security operation ay sinagawa sa ilalim ng Oplan Panther Echo ng pinagsamang mga tauhan ng Bontoc Municipal Police Station, 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Mountain Province PPO. Na-recover ang iba't ibang kagamitang pandigma kabilang isang assembled M4 rifle, isang assembled Garand rifle, 58 piraso ng bala ng rifle, mapa ng Bontoc Mountain Province, mga visual aids para sa taktikal na labanan at propaganda laban sa pagmimina, iba't ibang uri ng gamot at medical na kagamitan, at mga gasolina. Ang na-recover na kagamitan ng CTG ay dinala sa tanggapan ng 1500 2nd MCRMF B15 para sa dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng Mountain Province PNP sa mga sumukong CTG. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa mga residente
na makipag-ugnayan sa himpilan ng pambansang pulisya para sa anumang impormasyon na makakatulong sa pagbuksan ng terorismo sa buong rehiyon ng Cordillera. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kipian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibiain. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Bilang bahagi ng transformation program ng PNP, Capiz Police Provincial Office, nakiisa sa isirgawang Holistic Wellness Seminar. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Justin May Halyores. Nagawa ng Regional Advisory Group for Police Transformation and Development 6 ang ikalawang Holistic Wellness Seminar sa Capiz Police Provincial Office nito lamang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman ng mga pulis sa mahahalagang aspeto ng buhay tulad ng pagpapahalaga sa pamilya, tamang pagpaplano sa sambahayan, wastong pagbabudget at epektibong paggamit ng mga resources. Sa naturang seminar, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balansing pamumuhay para sa mga kawani ng pulisya. Ang aktibidad ay isang konkretong hakbang bilang suporta sa Philippine National Police Transformation Program. Nais nitong ipakita na hindi lamang pisikal na kalakasan ang kailangan ng pulisya, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na katatagan. Sa kabuuan, ang Holistic Wellness Seminar ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tauhan ng Capiz PPO na muling suriin ang kanilang gawi sa tahanan at trabaho. Ito ay nagsilbing paalala na ang tunay na pagbabago at kalusugan ay nagsisimula sa loob ng sariling pamilya. Isang prinsipyong mahalaga hindi lamang para sa mga pulis kundi para sa buong sambayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Samantala, matapos ang malakas na lindol sa Northern Cebu, patuloy na nagsasagwa ng rescue operation at nagbibigay ng tulong ang mga tauhan ng Cebu City PNP sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Patuloy ng mga kapulisan ng Police Regional Office 7 sa pagtugon sa epektong dulot ng lindol. Sa katunayan, sa ikalawang araw matapos ang mapangwasak na lindol sa Northern Cebu, personal na pumunta sa Bugos City si Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7 upang suriin ang sitwasyon at maihatid ang nararapat na tulong. Naroon din si Police Colonel Abubakar Udang Mangilan Jr., Officer in Charge ng Cebu Police Provincial Office upang inspeksyonin ang lawak ng pinsala at suriin ang search, rescue and retrieval equipment na nakadeploy para tumulong sa mga nagaganap na operasyon. Katuwang ng mga kapulisan ng mga kinatawan mula sa Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang mga ahensya upang mas palakasin ang koordinasyon sa mga pagsisikap sa pagtugon sa kalamidad. Matapos ang malakas na lindol sa Northern Cebu, nanatiling matatag at walang pagod ang mga pulis ng Cebu Police Provincial Office. Sa ikalawang araw ng operasyon sa Bugos City, maagang nagtipon ang ating mga kapulisan para sa briefing at deployment. Sa gitna ng pagtutok sa Bugo, hindi rin nakalimutan ang mga kababayan sa San Remigio, Tabugon at Medellin na matindiring naapektuhan ng trahedya. Sama-sama tayong manalangin para sa mga buhay na nawala, sa mga pamilyang apektado, at para sa lakas ng bawat komunidad na bumangon muli. Kasabay nito, ginanap ang isang meeting of generals sa Bugos City noong ikalawa ng Oktubre, kung saan nagsama-sama ang mga pinuno mula sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, 53rd Engineering Brigade at Coast Guard District Central Visayas. Ang pagtitipon na ito ay nagpatibay ng pagkakaisa ng santatahang lakas, pulisya, bombero at Coast Guard para sa isang misyon. Iligtas ang buhay, tiyakin ang kaligtasan at tulungan ang mga komunidad na muling makabangon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling buo ang diwa ng pagkakaisa at malasakit ng bawat Cebuano. Ang pagsasanib puwersa ng kapulisan at iba pang ahensya ay nagpapakita ng hindi natitinag na pagkalinga ng pamalaan na protektahan ang mga buhay, ibalik ang kaayusan at tulungan ang mga komunidad na makabangon.
Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Sa kabilang banda sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang drug suspect sa isirwang anti-illegal drug operation ng Maasin City Police Station. Tinutukan dyan ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Mga operatiba ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Maria Clara, Maasin City, Southern Leyte. Bandang alas 3:34 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Maasin City Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2.42 gramo na nagkakalaga ng 16,456 pesos, isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at 2 1,000 peso bill bogus money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng Maasin City PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa paghahain ng search warrant ng mga otoridad, nakumpiska ang ilegal na droga at isang kalibre 22 na baril sa isang lalaki sa Davao del Norte. Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, magbabalita. Ang isang suspect matapos ay sinagawang implementation of search warrant nitong ika-2 ng Oktubre sa Purok 5, Barangay San Jose, Samal District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Island Garden City of Samal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang suspect na si alias Efred, 32 anyos, residente ng sabing lugar, mula sa kanya nasamsam ang tinatayang 6 gramo na hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 40,800 pesos. Isang kalibre 22 na baril, kasabay ang magazine na may 4 na live ammunition at isang black sling bag. Naharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tuloy-tuloy na operasyon ng Police Regional Office 11 ay patunay na kanilang walang sawang pagsisikap na isulong ang napapanatiling kaayusan at siyang susi sa mas maunlad na komunidad. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa mga drug suspects sa Coronadal City at nakumpiska ang mahigit 100,000 piso halaga ng hinihinalang shabu habang naresto naman ang isang suspect. Patrolwoman Jovelyn Dodoso, ibalita mo. Ng pinagsanib na pwersa ng PDEA Child, South Cotabato Police Provincial Drug Enforcement Unit at Coronadal City Police Station ang tinatayang 102,000 halaga ng hinihinalang shabu matapos ang isinagawang bypass operation na nauwi sa enkwentro sa Purok Punta, Barrio Barangay Mabini, Coronadal, South Cotabato. Nito lamang Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, naaresto sa operasyon ang suspect na si alias Dem, 30 anyos, residente ng Barangay Esperanza, Coronadal City. Samantala, nakatakas ang pangunahing target na si alias Rico na itinuturing na high-value target at ang kasamahan nito si alias Joe. Nakumpiska sa naturang operasyon ng 6 na piraso ng heat-sealed sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 15 gramo. At may halagang 102,000, isang kalibre 45, isang granada, bypass money at iba pang non-drug item. Ang inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya ay isinagawa sa harap ng suspect, tinatawa ng media at barangay official bilang mandatory witnesses. Sa ngayon, nakapiit ang naarestong suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mariing binigyan diin ng PNP at PDEA na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa droga
at walang ligtas na lugar para sa mga sindikato at pusher sa rehiyon. Nanawagan din ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at magsuplong ng impormasyon upang tuluyang masugpo ang salot na illegal na droga sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Isa sa bahagi ng core values ng PNP ay ang makakalikasan. Kaya naman, matagumpay na naisagawa ang tree planting activity ng mga tauhan ng PNP Dinagat Island sa San Jose. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Joanna Kawili. Nakisang mga pulis mula sa Dinagat Islands Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Lieutenant Cristadel Goring ng WCPD sa isang tree growing activity bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-19 anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya ng Dinagat Islands. Ginanap ito sa IGN Yamashiro Nature Loop, Capitol Complex, Barangay 40, San Jose. Kasama sa aktibidad ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin ng aktibidad na isulong hindi lang ang kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin ang pangangalaga sa kalikasan at kalusugan ng kapaligiran sa isla. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, sabay-sabay nagtanim ng mga punla ang lahat ng kalahok. Ito ay simbolo ng kanilang pangakong aalagaan hindi lang ang mga tao, kundi pati na rin ang kalikasan ng Dinagat Islands. Ayon sa Dinagat PNP, hindi lang kami para sa seguridad at katahimikan, kundi para rin sa isang luntiang kinabukasan. Ang ganitong aktibidad ay patunay na ang PNP ay hindi lang tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang din sa pangangalaga ng kalikasan para sa mas ligtas at mas masiglang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. At para sa huling balita, mahigit 9 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska sa operasyon ng otoridad sa Maguindanao del Norte at 2 sospek arestado. Patrolwoman Marie Chris Algabre, ibalita mo. Nakumpiska ang 9.5 million pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang checkpoint operation ng 2 MPS sa Barangay Poblasyon Dato Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-2 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, Chief of Police ng Dato Udin Sinsuwat Municipal Police Station, ang mga sospek na sina alias Ray, 22 anyos at si alias Andro, 26 anyos na pawang residente ng New Isabela, Tacurong City. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng checkpoint operation ang mga personahe ng 2 MPS nang pahintuin at dumaan sa pagsusuri ang 2 Isuzu truck, nalulan umano ang kahong-kahon na sigarilyo na nagpapahiwatig na iligal itong inilihis mula sa itinakdang export market dahil wala itong naipakitang kaukulang dokumento. Na-recover mula sa mga suspect ang kabuoang 266 na kahon ng iba't ibang brand ng smuggled cigarettes na kinabibilangan ng 36 kahon ng Canon cigarettes at 230 na kahon na pinagsamang brand ng Green Hills at Bruce na nagkakahalagang 9,500,000 pesos. Ang mga sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng 2 MPS para sa wastong disposisyon at posibleng mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya kontra smuggling. Hinimok ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon at tiniyak na magpapatuloy ang operasyon para sa ligtas at maayos na kalakalan sa Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marie Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Algabre. At mga ka-PNN, 83 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino
at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.